Magdadalawang linggo na nga po mga idol mula nang suspindihin ng Miami Heat si Jimmy Butler, ibinulgar nga po ngayon ang rason sa likod nito. Ayon nga po sa balita ni Jake Fisher, hindi lang naman nga daw po ang naging trade request ni Butler ang dahilan bakit nila siya pansamantalang tinanggal, bagkus may ilang mga ginawa nga itong hindi maganda sa mismong organisasyon ng Miami Heat. At kabilang dyan ang hindi nito pagsama sa ilang mga morning shoot-arounds at ang paggamit niya ng private jets kesa sumama sa charter plane ng kanilang kupunan. Mismong ang presidente na si Pat Riley ang nagbigay ng 10 pages letter sa NBA bakit nila sinuspindi si Jimmy Butler. Pero iilang games na lang naman ang natitira sa suspensyon ng kanilang star player kaya inaasahan na makakabalik ito sa lineup as soon as possible. Subalit base sa kinumpirma ng isang insider, kahit man magtapos ang suspensyon ni Butler, hindi na rin naman ito babalik at mananatili pa sa Miami Heat bagkus hihintayin na lamang nitong matuloy ang trade negotiation sa kanya ng kanilang front office. Samantala, makalipas ang isang linggong hindi paglalaro ng Los Angeles Lakers dahil sa nangyaring wildfire sa lugar ng Los Angeles, pinayagan na nga sila sa wakas ng liga na ipagpatuloy ang laro ngayong araw kontra sa San Antonio Spurs. At kahit man natenga, hindi rin naman ito naging sapat na rason para kalawangin ang kanilang shooting matapos silang maagang makalamang sa first half. Sadyang hindi rin naman nagpatinag agad dito ang Spurs nang magsimula rin silang gumawa ng adjustment, lalo si Wembanyama na siyang rason bakit naging dikit bigla ang talaan. Simula niyan, mas naging mainit na nga po ang laro kung saan ayaw ng dalawang team na magpatalo at syempre pagdating naman sa fourth quarter, dito na nag-collapse ang Lakers matapos silang ma-outscored 37-13. Kitang-kita ngayon ng lamyan ng kanilang depensa sa painted area at sa pagkatalo may 4 na player ngayon ang lumabas na maititrade bago ang trade deadline. Sina Gabe Vincent, Jackson Hayes, Jalen Hood-Schifino at si Rui Hachimura. Samantala, bigo na naman ang Golden State Warriors sa isang lottery team matapos silang ma-upset ng Toronto Raptors 104-101. Hindi nga dito naging sapat ang nagawang 26 points ni Stephen Curry at ang 25 points ni Andrew Wiggins. At kasabay ng pagkatalo, sari-saring pambabatikos ang kanilang natanggap mula sa mga fans at analysts sa social media dahil ang tunay nga daw na nagpatalo sa kanila ay ang mali-maling play sa huling segundo ng fourth quarter. Sinimulan nga ito ni Stephen Curry, Andrew Wiggins na magkasunod na tumira ng maagang 3-pointer kahit 1 puntos lamang ang kalamangan dito ng Raptors. Bukod dyan, hindi rin naman sinunod ni Buddy Hield ang idinisenyong last play ng Warriors sa last 3 seconds dahil imbis na ipasa sa wide open na si Stephen Curry, mas pinili nga nitong tumira ng 3-pointer kahit 2 na ang kanyang bantay at nagresulta ng air ball. At dahil sa pagkatalo, bumagsak sa ang kanilang record sa 19 wins, 20 losses bilang pang-11 sa West.